Daang-daang POGO workers ang naaresto ng mga praktiba sa isang scam hub na nasa tapat lang ng opisina ng NBI. At live mula sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Brian, ano bang latest? Gaano karami ang mga nahuling tauhan ng POGO dyan? Julius, halos 500 individual ang nahuli rito sa isang di umano'y mega scam hub na nagtatago sa isang mid-rise na gusali sa Asiana sa Pasay City. Tatlong dahilan kung bakit mahirap itong matunton. Una, may possible signal jamming na posibleng maging hamon kung gusto nyong ma-detect kung mayroong mabigat na internet usage sa isang lugar. Pangalawa, ang nasa ground floor ng gusali ay isang legit na negosyo, isang lisensyadong car dealership. At pangatlo, tulad ng nabanggit mo Julius, malapit lang o isang gusali lang ang nasa pagitan nitong scam hub at ng headquarters ng National Bureau of Investigation. Nanguna ang lokal na pamahalaan ng Pasay City sa kasama nila ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK at ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. Halo-halo ang nationalities na nakita o ng mga taong nakita nila sa 6th to 10th floor ng gusaling ito. Merong Chinese national, merong Malaysian, Vietnamese, merong Burmese o taga-Myanmar. Meron ding mga iilang Pinoy. Halo-halo rin ang mga pambubudol na nabisto nila. Merong investment scam, text scam, love scam, may illegal gambling pa. At isa sa mga bagong nakita natin sa raid na ito, yung mga tinatawag na text blasters. Yung mga makinang merong maraming antena, pwedeng saksakan ng SIM card, kaya pwede kayo makapagpadala ng iisang text message sa maraming tao. Pwedeng pambudol yan sa mga biktima para gamit ang kanilang e-wallet. At napansin din namin sa ilang palapag, meron ng mga closure order na nakapaskil sa mga pinto. Lumalabas na napasara na ito dati, pero unti-unti lang bumabalik yung mga nasa likod ng di umano'y scam hub na ito. Kaya sa mga oras na ito ay nakakandado na ang mga palapag kung kung saan nila natagpuan yung mga inaresto nilang individual. Ng PAOK ang mga nahuli nilang individual, ia-apply din sa korte para hold at yung mga laman nito dahil isa sa mga hamon na nakita nila kanina ay pagdating nila sa lugar o sa site ng raid ay nakasara na o naka-lock screen na yung ibang mga monitor. Yun muna ang latest dito. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.